Nagising si Connor dahil sa likod ni Bianca. Napabangon siya bigla nang marinig niya itong umuungol na tila ba ay binabangungot. Bianca! Bianca! Wake up! Pinilit ni Connor na magising ang kasintahan dahil naninigas na ang katawan nito. Shit! Halos magpanik na si Connor nang hindi magising-gising si Bianca. Kaya napilitan na siyang basain ito ng tubig. Doon lang nagising si Bianca. Connor, nagising si Bianca at nilibot ang mata sa paligid. Bakit narito tayo? Asan si Doktora Dorothy? Sa pagkakatanda kasi ni Bianca ay nasa kwarto sila ni Dorothy at nahuli niya ang dalawa na naghahalikan. Kaya naman gulong-gulo si Bianca kung bakit nasa kwarto na sila ni Connor. What? What did you say? Nananaginip ka kaya ginising kita. I think it was a nightmare kaya napilitan akong gisingin ka. Ano ba yung napanaginipan mo at parang takot na takot ka? Kitang-kita sa mukha ni Connor ang labis na pag-aalala. Si Bianca naman ay hingal na hingal at parang hindi naiintindihan ang nangyayari. Panaginip? Panaginip lang ba yun? Yes babe, ano ba kasi yun? Late na na-realize ni Bianca na panaginip nga lang yun. Hindi niya na kinuwento kay Connor kung anong napanaginipan niya dahil nahihiya siya. Ang sabi kasi ng iba ay kung ano yung palaging iniisip mo, ayun ang mapapanaginipan mo. Ayaw sabihin ni Bianca kay Connor dahil ang palagi niyang sinasabi ay okay lang sa kanya ang setup nila ngayon. But deep in her heart, may mga oras na parang nakakaramdam siya ng selos na ayaw niyang aminin sa sarili niya. Tama, panaginip lang yun. Hindi naman mahalaga yun kaya wag mo nang tanungin. Napayakap na lang si Bianca kay Connor. At panay ang pasalamat sa kanyang isip na panaginip lang yon. Kung totoo kasi ay tsak na hindi niya kakayanin. Isipin pa lang niya na naghahalikan ng dalawa ay hindi na siya makahinga. What if kung magkatotoo pa? Mabuti na lang at pinaramdam ni Connor ang matinding pag-aalaga kaya napawi ang pag-aalala ni Bianca. Kinabukasan, tila ba pamilyar kay Bianca ang pangyayari nang magising siya nang wala si Connor sa tabi niya. Kinabahan siya dahil baka may posibilidad na magkatotoo ang kanyang napanaginipan. Kaya naman, dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa kwarto ni Dorothy. Gaya ni Connor ay wala rin ito sa kwarto niya. Agad na bumaba si Bianca upang hanapin ang dalawa. Doon sa hardin niya ito mga nakita kung saan inaalalayan ni Connor ang dating asawa para tulungan itong makalakad. Hindi naman nag-iisip na masama si Bianca sa kanyang nakita. Yun nga lang, masyadong nakaapekto sa kanyang napanaginipan kagabi, kaya feeling niya ay may mali sa ginagawa ng dalawa. And she is guilty by that. Ang ginawa ni Bianca ay pilit niyang inalis sa kanyang isipan ang pangit na panaginip na nagpapagulo sa isipan niya. Si Dorothy, nakita naman niya na hirap itong maglakad at tila nanghihina pa. Pangit naman kung pag-iisipan niya pa ito ng hindi maganda. Kaya naman na makalapit siya sa dalawa ay tinulungan niya din si Doktora Dorothy. Good morning Bianca, bati ni Dorothy sa kanya. Good morning po Doktora. Pasensya ka na, maaga kasi ako nagising kaya nagpasama ako dito kay Connor. Paliwanag ni Dorothy sa dalaga. Napatingin tuloy si Bianca kay Connor at ngumiti. May pasok ka diba? Kumain ka na? Tanong ni Bianca kay Connor. Oo nga. Hindi pa ako kumakain dahil hinihintay kitang magising. Sagot naman ni Connor sabay halik sa kanya sa noo. Tila hindi mapigilan ni Connor ang maglambing sa dalaga without thinking na maaaring makaramdam ng selos itong si Dorothy. Si Bianca naman ay tila nagiging matalino sa kanyang mga gawa. Hindi niya gustong maging masama kay Dorothy sa kabila na namumuo niyang selos. Bianca is a good person, that's why she wanted to return the favor to Dorothy. Connor, mauna ka na lang munang kumain kahit ngayon lang. Ako na munang sasama dito kay Doktora Dorothy. May pasok ka pa hindi ba? Are you sure? Oo, ako nang bahala dito. Tiwala naman si Connor kay Bianca na kaya nitong alagaan si Dorothy. In fact, natutuwa nga siya kay Bianca dahil hindi man lang ito nagseselos. Gaya ng sabi ni Bianca ay nauna ngang kumain si Connor at naligo at pagkatapos ay nagbihis. Umalis si Connor sa mansyon ng masaya dahil nakikita niya na magkasundo ang dalawa. Lumipas ang maghapon na si Bianca ang nag-alaga kay Dorothy.
Maayos naman ang pagkakwentuhan nilang dalawa tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa lumipas ang mga araw, na tila nawala na sa isipan ni Bianca ang tungkol sa kanyang panaginip. Si Dorothy naman ay unti-unti nang nagpapakitang gilas sa kanyang kalusugan. But still, hindi nito kaya maglakad sa sarili niya and she badly needs the help of others every time na may gusto siyang gawin at puntahan. Kagaya ngayong gabi, papatulog na sana si Bianca at si Connor nang makatanggap si Connor ng isang text mula kay Dorothy kung saan ay kailangan daw nitong gumamit ng banyo. Nagpaalam naman si Connor kay Bianca at mabilis naman itong pumayag. Pumasok si Connor sa kwarto ni Dorothy upang tulungan sana itong magbanyo. Ngunit nagulat si Connor at napalunok sa nakitang suot ni Dorothy. Dorothy is wearing a silk nighties. Bilang lalaki agad na nakaramdam si Connor ng pagtayo. Kahit kasi may sakit si Doktora Dorothy, hindi pa rin may tatanggi na maganda pa rin ito at kaakit-akit. Lalo na at nakasuot pa ito ngayon na nakakaakit na suotin. Nagpikit mata na lang si Connor at sinamahan niya pa rin ito magbanyo. For Connor, kahit na tumigas pa ng tumigas ang kanyang alaga ay malabong maakit siya ni Dorothy muli at hangarin niyang may mamagitan muli sa kanila. Sa puso ni Connor ay si Bianca na nagmamay-ari nito. Kaya naman matapos magbanyo ni Dorothy ay mabilis nang lumabas si Connor ng kwarto. Pawis na pawis at init na init. Napansin tuloy ni Bianca ang kakaibang ikinikilos ng kasintahan. Patay ba yung aircon? Bakit pawis na pawis ka? Ang pinagtataka ni Bianca ay saglit lang namang nawala ang kasintahan, ngunit ang itsura nito ngayon ay parang nakipagkarerahan. Hindi, hiningal lang ako sa pagbuhat kay Dorothy, paliwanag ni Connor. Ah, ganun ba? Okay na siya? Oo, matulog na tayo. At maaga pa ako bukas, babe. Okay, I love you. I love you too. Nagyakap ang dalawa at nagtalokbong ng kumot. Si Bianca ay mabilis na nakatulog samantalang si Connor naman ay hindi nadalawin na antok. Dahil hindi maalis sa kanyang itsura ni Dorothy kanina. Ang katawan nito na dating nagbibigay sa kanya ng init at ang pamamaraan ng paghaplos nito na nagpapabaliw kay Connor noon. Panay ang biling ni Connor at pilit na gumagawa ng tulog hanggang mapansin niyang kanyang silent na phone na panay ang ilaw. Dorothy is calling. Hindi sinagot ni Connor ang tawag ng dating asawa, bagkus ay tinext niya to. Bianca is sleeping. Do you need something? Text ni Connor kay Dorothy. Kaagad naman nag-reply si Dorothy ng, hindi ako makatulog. Feeling ko kapag pumikit ako, hindi na ako magigising, Connor. Natatakot ako. Mukhang bumabalik yung anxiety ko. Anong gagawin ko? Maybe Dorothy is trying to say na she needs Connor beside her. Hindi nga niya lang ito madiretso dahil nahihiya siya. Magdasal ka lang, Dorothy. Always remember the Lord is always with you. Reply ni Connor. Tila napahiya tuloy sa sarili si Dorothy. Ngayong mga gabing malamig kasi at namimiss niya ang dati niyang asawa at wala siyang magawa dahil pag-aari na ito ng iba at siya may kasalanan lahat ng ito kung bakit nangyaring mga ito. Ito ang dahilan kung bakit ayaw na rin niyang gumaling. Para sa kanya ay wala ng kwenta ang mabuhay pa. Dahil nawala na sa kanya si Connor. Hindi naman din kasi niya alam na tatagal pa ang kanyang buhay. Muling nilamon si Dorothy na matinding kalungkutan. Iyak siya ng iyak at kung ano-ano ang pumasok sa kanyang isipan na gawin. Bakit kailangan pa akong buhayin kung araw-araw, gabi-gabi ay parang paulit-ulit akong sinasaksak sa dibdib? I hate being like this. Akala ko'y gagaan ang pakaramdam ko kapag nandito na ako, pero hindi pala. Mas mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. Napatingin si Dorothy sa isang baso at masama ang naisip niya. Binasag niya ito hanggang maging bubog ito at saka kumuha ng isang matulis na bubog at yun ang inihiwa niya sa kanyang pulso. Hangad kong kasiyahan yung dalawa. Huling nasabi niya bago mawala ng malay. Connor's POV. Pareho lang naman kami ni Dorothy na hindi nakatulog. Buhat na mag-text siya, hindi ko mapigilan na hindi mag-alala sa kanya. She was saying na bumabalik yung anxiety niya at aware ako kung ano ang nangyayari sa kanya kapag umatake ang sakit niyang ganun. Nag-aalala man ako ay pinilit ko na lamang tiisin ang dati kong asawa. Katabi ko kasi ngayon ang babaeng nag-aalaga sa puso ko ngayon at ayoko makaramdam siya ng anumang selos, inggit o pagdududa dahil sa nandito na si Dorothy. What Dorothy and I have is over.
Masakit ang nangyari sa love story namin at wala na kami magagawa doon. All I can do is to be good. To do good and always find what's good for her habang nabubuhay pa siya. And that's all I can do. Sinubukan kong ipigit ang mga mata ko't sinubukang gumawa muli ng tulog. Ilang sandali lang ay para akong may naulinagan na tunog na parang may nabasag. Kinabahan ako't biglang pumasok sa isipan ko si Dorothy. Feeling ko'y kailangan niya ako kaya naman hindi na ako nakatiis at pinuntahan ko na siya sa kanyang kwarto. Dorothy! I was scared when I saw her. May laslas siya sa kanyang pulso at napakaraming dugo na ang tumutulo sa sahig. Shit! What did you do? Tulong! Tulong! Nagpanik ako't mabilis ko siyang binuhat. Buhat-buhat ko ang walang malay na si Dorothy pababa para makahingi ng tulong. Anong nangyari? Napalingon ako dahil boses ni Bianca yun. It was an emergency kaya kahit gustuhin ko mang sagutin siya sa tanong niya ay hindi ko na nagawa dahil masinuna ko ng kapakanan ni Dorothy. Kailangan niyang madala sa doktor sa lalong madaling panahon kaya naman inutusan kong guard ng mansyon na ipag-drive kami patungo sa ospital. Sobrang nagkagulo sa loob ng mansyon. Ang mga katulong hindi magkandamayaw sa pag-alala, maging ako, karga-karga kong walang malay na si Dorothy habang mabilis na umaandar ang sasakyan patungo sa ospital. Dorothy, anong ginawa mo? Hindi mo ba alam na sinisisi ko ang sarili ko ngayon, ha? Napakabigat sa kalooban ko ang nangyari habang kinakausap ang walang malay na si Dorothy. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ko siya pinuntahan nang sinabi niyang kailangan niya ng kausap dahil umaatake ang anxiety niya. Ngayon ko lang din na-realize ang pinupunto ni Dorothy noon kung bakit ito naglihim tungkol sa sakit niya ay dahil ayaw niya ako masaktan. Hindi mo ba alam na nasasaktan ako ngayon ha, Dorothy? Idilat mo yung mga mata mo. Nang makarating kami sa ospital ay agad namang nilapatan si Dorothy ng paunang lunas at gamot. Iyak pa rin ako ng iyak at hindi mapakali. Pwede bang mahiram yung phone mo? Saad ko sa guard na siyang nagmaneho para sa amin. Para maisugod si Dorothy sa ospital. Hiniram ko yung phone niya dahil naiwan ko yung phone ko. Kailangan kong tawagan ng mga magulang ni Dorothy para ipaalam ang nangyari. Like what I've expected, nagulat ang mga ito't nag-alala. Tinawagan ko rin ang mommy ko't nakiusap akong samahan ako dito. After an hour ay magkasunuran ng dumating ang mga magulang ni Dorothy at mommy ko. Lahat sila'y alalang-alala kay Dorothy at nagtatanong kung anong dahilan kung bakit nagawa ni Dorothy mga ganong bagay. I don't know, Mom. I just visited her and then I saw her full of blood. Hindi ko rin maipaliwanag sa kanila ng maayos dahil ako rin ngayon ay naguguluhan at nag-aalala. I think Dorothy needs to move out to the mansion. Mas maigi siguro na kay mga magulang na lang niya ang magbantay sa kanya nang sa gayon ay mas mabantayan niyo ang mga kilos niya. We all know that Dorothy is dying at malaking stress ang may bibigay nito sa anak ko. Suggestion ni Mommy. Mom has a point. Hindi ko kayang makitang mamamatay si Dorothy. Malambot ang puso ko kaya mas maigi na nga sigurong umuwi siya sa kanila. My second thought is I'm considering Bianca's feeling. Excuse me, Balae. Ex-Balae, hindi ba't kagustuhan nga ni Dorothy na umuwi ng mansyon? So, kahit anong pilit ang gawin natin dyan is hindi talaga sasama anak namin. Bahay rin naman kasi niyang mansyon. Kahit papaanong sabihin ay may karapatan siyang tumira doon. Hanggang hindi pa napaghatian. Hindi naman kami maghahabol sa hatian. Ang amin lang is pagbigyan na lang natin ng dying wish ng anak ko. Sagot naman ng mga ex-biyanan ko. May point din naman sila kaya lalo lang gumugulong isipan ko. Sa gitna ng pag-uusap namin tatlo ay saka naman lumabas ang doktor ni Dorothy. Mukhang pagod na pagod ito dahil gulo-gulo ang buhok at pawis na pawis. Kaagad namin siyang sinalubong at tinanong, Doc, how was she? Tanong ko sa kanya. Tinapik ako ng doktor sa balikat at sinagot, Okay ng pasyente, mabuti at nadala niyo kaagad siya dito. Kaagad kaming nakahinga ng maluwag lalo ng mga magulang ni Dorothy. Yun nga lang ay may sinabi pa ang doktor na ikinakonsensya ko naman. Nakakaawa lang ang pasyente dahil bukod sa pagtatangka niya sa kanyang buhay ay mukha siyang may malubhang karamdaman. I don't know what exactly is pero kagaya nga na nangyari. I must advise to you na mga kaanak niya na palagi niyo siyang sasamahan at kakausapin ang mga gaya niyang may ganitong pagtatangka sa buhay
ay tiyak na may mabigat na iniisip at pinagdadaanan. Kayong mga kasama niya sa bahay ang higit na makakatulong sa kanya. Alagaan niyo siyang mabuti. Pwede niyo na rin siyang iuwi mamaya para makapagpahinga na siya. Thank you. Napabuga na lang ako ng hangin pagkaalis ng mga doktor. Feeling ko nga ay ako yung may pagkukulang kagabi kaya nangyari mga ito. Mahirap din naman kasi ang kalagayan ko. Gusto ko mang alagaan si Dorothy pero hindi na normal ang puntahan ko siya ng gabi sa kanyang kwarto lalo pat kasama ko sa bahay ang GF ko. That's why I suggest, okay, mas maganda siguro mag-hire na lang tayo ng private nurse nang sa gayon ay may makakausap si Dorothy at the same time ay may makakausap siya anytime. Good idea, a private nurse is the key. Pagsang-ayon naman ni Mommy. Maganda ngang suggestion yan pero ang tanong, sa tingin niyo makakatulong ang private nurse kay Dorothy? We all both know na anytime soon ay mamamatay ng anak ko. Sa mansyon niya gustong mamatay at bilang ina niya, alam kong dahilan kung bakit sa mansyon niya piniling magstay during her dying hours. Sa mansyon niya gusto dahil ikaw Connor ang gusto niyang kasama bago mala siya lagutan ng hininga. I know things are complicated right now, but try to look back. Naglihim lang ang anak ko sa'yo Connor, pero hindi na walang pagmamahal niya sa'yo. Teka naman balae, ex-balae. Baka nakakalimutan mo rin na nasa mansyon ang GF na ngayon ng anak ko. Paano naman si Bianca? Singit ni Mommy. Let the mistress to be kicked out of the house. Nagbalik ng tunay na asawa kaya wala na siyang dahilan para magstay. If you want, itira niyo siya sa ibang lugar. Huwag sa bahay niyo ng anak ko. Walang kasalanan si Bianca dito. Wala siyang masamang intensyon para suklian natin ng kapangitan. Ganito na lang, kakausapin ko muna siya tungkol sa dying wish ni Dorothy at tsak kung maintindihan yun ni Bianca. Walang aalis sa mansyon. Gumitna na ako sa kanilang dalawa dahil pareho na nataas ang kanilang mga boses. Mom has a right, hindi rin naman ako papayag na paalisin si Bianca sa mansyon. Nadadaan naman sa magandang usapan ng lahat. In the end of the day, ako pa rin ang masusunod and my decision was final. Bianca will stay and also Dorothy. Magkasundo sila kung alam niyo lang. Okay silang dalawa at inaalagaan pa ni Bianca si Dorothy. Sa totoo lang, hindi tutol si Bianca sa treatment na binibigay ko kay Dorothy. It just so happened na inintake si Dorothy ng anxiety. Kaya nangyari mga bagay na to. Kasama na ni Connor ang ina niya pag uwi sa mansyon. Si Dorothy naman ay nakasakay sa kanyang mga magulang at muli siya nitong inihatid sa mansyon. Pagbaba po lang ng mga magulang ni Dorothy ay napataas na kaagad ito ng mga kilay matapos silang salubungin ni Bianca na sobrang nag-aalala. Doktora Dorothy, kamusta po? Para nagmukhang tanga lang si Bianca dahil hindi nag-abala si Dorothy maging ang mga magulang nito na huminto para sagutin ang tanong niya. Sa halip ay ismid pang napala niya. Kahit ba ganun ay iniintindi pa rin sila ni Bianca. Mabuti na lang at dumating sila ni Connor. Kaya muling sumilay ang ngiti sa mga labi ni Bianca. Babe, I'm so sorry. I wasn't able to answer your call. Sobrang tense ko kasi kanina at akala ko talaga ay may masama nang nangyari kay Dorothy. Umakap si Connor kay Bianca pagkatapos magpaliwanag. Habang magkayakap naman sila ay biglang sumulpot ang ina ni Connor. Seryoso nitong kinausap si Bianca. We need to talk, Bianca. Follow me. Dare-diretsong Madam CEO na umakyat sa itaas at nagtungo sa library. Blankong mukha ni Bianca at hindi malaman kung para saan ang pag-uusapan nila ng ina ni Connor at bakit sobrang seryoso na mukha nito. Okay lang ba si tita? Yes babe, okay lang siya. Sige na, sumunod ka na. In a closed door conversation, it ends up to Bianca with no option. Dahil ang ina na mismo ni Connor ang nakiusap kay Bianca na pagbigyan ng hiling ni Dorothy. Sa mundo ng pag-ibig, alam ko naman na hindi pwedeng palaging masaya. Alam kong darating yung araw na masasaktan ako o masasaktan namin ang isa't isa. In our case, ako lang naman itong lihim na nasasaktan. Hindi ako pwedeng dumaing dahil kailangan ko ng malawak na pag-intindi sa sitwasyon. How can I say no to Dr. Dorothy? How can I say no to Connor's mother? Mahirap para sa akin ang pumayag kaso wala naman akong ibang choice kung hindi ang pumayag. Kagaya ngayon, naruroon na naman si Connor at inaalagaan si Dorothy. Mahirap ito para sa akin. Kaso mas mahirap ang kalagayan ni Dr. Dorothy.
She can't even walk by herself and aside from that, she is also suffering depression. Sino ba naman ako para ipagdamot ang dati niyang asawa na kaya lang din naman napunta sa akin ay dahil sa kanya. Sa totoo lang, nakakaawa itong si Doktora Dorothy. Pikit mata ko na lang kinikimkim ang aking mga saloobin. Yung tipong halos palaging yung mga maids namin na lang ang laging kumakausap sa akin. Narito lang si Connor sa mansyon pero pakiramdam ko'y kay layo-layo niya sa akin. Oo, nakikita kami pero sandali lang kaming nagkakausap ay tinatawag na kaagad siya ni Dorothy. Naroon din yung hiling ni Doktora Dorothy na samahan ni Connor na matulog siya. Hay, gusto ko nang gumaling si Doktora Dorothy para magkasama na kami muli ni Connor. Or should I say, hilingin ko na lang kaya sa Diyos na mamatay na lang siya para matapos na ang paghihirap niya. Hindi ako mapakali, hindi ako makatulog. Si Connor, miss na miss ko na siya makatabi sa kama. Meron 3 araw na din na hindi kami nagkakatabing matulog. Ang masakit pa nito'y nag-uusap lang kami through text. Imagine that? Naroon lang sila sa kabilang kwarto pero hindi man lang kami makapag-usap gawa ng ayaw siyang paalisin ni doktora sa tabi niya. Still awake, babe? Napabangon ako bigla na mag-text siya sa akin kaya naman dali-dali ko siyang nireplyan. Yes, babe. Reply ko sa kanya. Ilang segundo lang ay nag-reply ulit siya. But why? Did you miss me? Ako kasi hindi rin makatulog dahil iniisip kita. Nag-reply naman ako muli. Si Doktora Dorothy, tulog na ba siya? Pwede bang sumaglit ka na muna dito kahit saglit? Paglalambing ko sa kanya. As long as I want, I can't. Gising pa kasi siya. Mamaya pupuntahan kita dyan kapag nakatulog na siya. Wala akong ibang pwedeng i-reply sa kanya kung hindi. Okay, I love you. I love you more, babe. Sige na, matulog ka na muna. Late na, baka ikaw naman na magkasakit. Tanggap ko na hindi ko na makakasamang muli si Connor ngayong gabi. Ganito rin kasi ang chat niya kagabi at nung isa pang gabi. Nakakalungkot lang dahil kailangan na muna naming magtiis sa ngayon. Para antukin ay naisipan kong gisingin si Lydia para makapagkwentuhan sana. Pinuntahan ko siya sa mid-quarters at nagulat ako sa nakita ko. Umiinom kayo? Hindi ako makapaniwalang nagiinuman ng mga maids dito sa mansyon ng ganitong oras. Mga namutla ito na makita ko tila ba takot na takot. Ma'am Bianca, ano pong ginagawa niyo dito? May pag-uutos po ba kayo? Si Lydia yung nauutal habang nagtatanong. Nagkakatuwaan lang po kasi birthday ko po. Ma'am Bianca, huwag niyo po kaming isusumbong kay Sir Connor ha? Tsak na todas kami bukas. Natawa lang ako ng malakas dahil sa itsura ni Lydia. Birthday mo? Aba, bakit hindi mo sinabi kaagad? Sana nagpa-party ako. Ano ba yung iniinom niyo? Pwede ba akong sumali? Pumasok ako sa loob at naupo sa double deck sa ibaba. Ma'am, syembot lang po ito. At saka po katulong lang po kami. Kaya hindi na po kami nag-expect ng pa-party. Lumaki po kami ng walang ganun. Malungkot na sabi ni Lydia. I feel her. Sakto naman na malungkot din ako ngayon. Kaya naisip ko na ano kaya kung pasiyahin ko si Lydia. Total gusto ko rin na magmasaya ngayon. Kahit na maliit na bagay ay gusto ko makapagbigay ng ngiti sa kanilang mga labi. Okay naman sa akin yung syembot. Huli yan. Kaso may maganda akong tequilang iinumin natin, hindi ba? Tara sa pool? Nagulat sila Lydia nang ayain ko sila sa pool. Sigurado po kayo, ma'am? Nag-aalang ang sabi nila. Oo, tara. Akong bahala sa Sir Connor nyo. Ikaw naman, Nancy. Ilabas mo kung ano pwedeng ilabas na pwede natin pulutanin. Kayo naman, tara na't maligo. Nagtungo kami sa may pool, bitbit ng mga alak at pupulutanin namin. Nagpatugtog si Sandra ng party music na Budata Remix at nag-umpisa na ang kasiyahan. Ala nahulog, lug. Basta yun ang tugtog. Habang nagsasayawan ay pinaikot ko naman ang baso. Totoo pa lang, sa mga ka-level mo mahahanap ang tunay na kasiyahan. Tawa lang ako ng tawa sa mga mukha nilang pumapangit tuwing tumatagay at sumisip-sip ng lemon. Nang kami mga pagpawisan ay saka naman kami lumubog sa swimming pool. Shot puno, Lydia! Shot puno! Sigaw namin habang umiikot pa rin ang tagay sa pool gamit ang floating palanggana. Panandalian ko nakalimutan ng lungkot na nararamdaman ko dahil masaya ka-bonding ang mga katulong dito sa mansyon. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Meron ka bang lemon? Gusto ko na tequila. Diyos ko, tawa ko habang pinapanood silang nag-aalato ni Fowler.
Ang isa naman ay akala mo si Papi Galang kung mag-twerk. Sa dami ng tawa na tatarutan namin ay hindi na namin namalayan na nakakarami na pala kami. Ako nang makaramdam na ako ng pagkahiloy, umahon na kaagad ako sa pool. Masyado ata ako nasiyahan. Hindi ko kabisadong tama ng tikila, kaya ako nahihilo ngayon. Nagpaalam ako sa kanila na iihilang ako ng biglang. "Ma'am Bianca!" Sigaw nila. Nadulas lang naman ako sa sobrang kalasingan. Unang puwet kaya hindi ako makatayo. Nag-alala sila sa akin at kagad na nag-ahunan sa pool. Kitang-kita kong labis nilang concern kaya tumawa na lang ako ng malakas at kunwari ay hindi ako nasaktan. Natawa rin sila hanggang sa muli kaming lumika ng ingay kakatawa. Akala nila'y sinasadya ko magpatibuan pero gaya nila'y lasing na talaga ako at nalakas na ang pagkakabagsak ko sa sahig. Ang ending, late na nilang nagets na sobra ng tama ng alak sa akin. Nakayuko na lang kasi ako habang nakasalampak sa sahig hanggang sa bigla silang nagsitahimikan. Kahit na gusto ko magangat muli ng ulo hindi ko na talaga kaya. Narinig ko na lang isang malalim na pagbuntong hininga at kakaibang kabang naramdaman ko dahil doon. "What is the meaning of this? Sino nagsabi sa inyo na lasingin niyo si Bianca, ha? Sino may pakana nito?" It is confirmed, si Connor ngayon dumating. Walang makasagot sa mga kainuman ko, maging ako rin na hindi sila magawang ipagtanggol. Bastang alam ko lang ay galit si Connor base na rin sa tono ng boses nito. "Ligpitin nyo na yan at kailangan ko ng paliwanag mula sa inyo bukas. Understood?" "Opo." Connor? Naramdaman ko na lang na umangat ng katawan ko. Binuhat ako ni Connor hanggang sa papasok sa mansyon. Bahagya akong dinilat ang mga mata ko at tinuhuli ang kanyang mga tingin. Ngunit malalim na paglunok ang aking napansin. Hanggang sa maramdaman kong lumapat na ang likod ko sa malambot na kama. Nandito na kami ngayon sa kwarto namin at narinig ko rin ang pagsara ng pinto. Sinara niya yung pinto at pagkatapos ay muli akong hinarap. "What was I told you? I told you to wait for me. Inantay ko lang si Dorothy makatulog pero ano ginawa mo? Bianca, you have no idea what I feel. How scared I am when I did not see you here. Pinag-alala mo ko. Akala ko iniwan mo na ako, Bianca. I worried too much. Hindi ako makahinga kanina. Now, care to explain kung bakit ka nagpakalasing?" Umiikot man yung paningin ko pero kinikilig pa rin ako sa mga naririnig ko. Connor is very sincere. His soft voice of him making me tremble. Kinagagalitan niya ako in a way na pinaparamdam niya sa akin ang pagmamahal sa akin. "Connor, wag mo silang kagalitan. Ako yung nag-ayang uminom, Connor." "What? Ikaw ka mo ang nag-aya?" At anong nakain mo, Bianca? Bakit mo naman naisipang uminom? At this late time? Naisip ko na lasing ako at valid naman yung sasabihin ko dahil malakas ang loob ko ngayon. Nangangapal ang mukha ko ngayon kaya kakapalan ko na rin ang mukha ko. Dahil malungkot ako. Dahil miss na kita, babe ko. Gusto ko mag-demand ng oras sa'yo kaso hindi pwede. Kaya hinahanap kong kasiyahan ko sa iba. Lakas loob kong pagtatapat. Nakatukod ang mga kamay niya sa kama at amoy na amoy kong mabango niyang hininga. "Well, I'm sorry for that, babe. Miss na rin kita kung alam mo lang. Babe, don't find your happiness to others. I'm selfish with that. Sa akin mo lang hanapin ang kaligayahan mo." Mas lalo niya pang nilapit ang mukha sa akin to the point na napapapikit na lang ako. "Find happiness in me right now, babe. My time is yours tonight. Ngayong gabi lang. Pipilitin ko maging gabi-gabi ulit." Oh shit! Napamura ako ng dakmay niyang dibdib ko. He squeezed it until my mouth drop open wide. Dito na niya nilipat ang mga labi niya sa labi ko. Sobrang namiss ko to. Para akong cotton candy na nagme-melt sa tuwing gumagapang ang mga halik niya sa iba't ibang parte ng katawan ko. Para siyang sima na matagal hindi nakahawak ng babae kung hawakan niya ako ngayon. Maingat na may pagka-selfish, demanding na masunurin. Alam na kaagad niya ang gagawin ng ibuka kong aking mga hita. This is what I miss the most. Parang yelong kanyang bibig ngunit ang hatid sa akin ay init. Nakikiliti ako na parabang napapaso din. "Bianca, mahal na mahal kita. Sa'yo lang ang puso ko palagi mong tatandaan yan." Shit, nakakagigil ka. Oh my G, take it slowly babe. Huwag mong bilisan. Mababaliw na ako sa sarap. Talagang babaliwin kita gaya ng pagbabaliw na ginagawa mo sa akin. Babe, sa akin lang mga to ha? Sa akin ka lang? Walang ibang magmamayari sa'yo ha? Moan my name, Bianca. Moan my name in a sexy way. Babe, you're driving wild and crazy. Yes, babe. Yeah.
Habang nagme-make love si Connor si Bianca sa kama ay wala silang kaalam-alam na nasa may labas ng pinto lang si Dorothy at nakasakay sa wheelchair. Nagising siya dahil naramdaman niyang wala na si Connor sa kanyang tabi kaya isang kwarto lang naisip niyang maaring puntahan ito. At hindi nga siya nagkamali, naroon nga si Connor kay Bianca pero hindi inaasahan ni Dorothy na ganitong tunog ang maririnig niya. Tunog na nasasarapan sa kama, tunog na puno ng pagnanasa sa kanilang katawan. Tunog ng mga nagmamahala na may ginagawang milagro sa kama. Napaiyak si Dorothy na mag-isa. Parang may kung anong punyal na matulis ang sinaksak sa kanyang dibdib dahil sa sakit ng mga tunog na narinig niya. Ngayon na gusto na niyang maayos ang lahat at kung kailan siya nagkaroon ng hangarin para lumaban sa sakit ay bigla siyang uling nawala ng gana. Ngayon ay parang siya pa yung nangihiram sa oras ng asawa niya. Napakasakit kay Dorothy ang isipin kung paano niya babawiin ang lalaking siya mismo nagpamigay mismo. At ang babaeng tinulungan niya noon ay siyang magiging dahilan pala ng matindi niyang kalungkutan ngayon. Binayaran lang kita, Bianca. Masyado ka naman atang nasiyahan sa mga bagay na pagmamayari ko. Panahon na siguro para bawiin ko sila sa'yo. Anong mangyayari ngayon gusto nang bawiin ni Dorothy si Connor kay Bianca? Hanggang saan kaya magagawang magtiis ni Bianca alang-alang sa pagmamahal niya kay Connor? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.